Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 43 hanggang 48. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa mga salita ng ating Panginoong Hesus ng pag-ibig sa kaaway. Kaya sinabi niya, "Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit sa bagong tipan, ito ay iniiba ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi niya, ito ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid." Sa madaling salita, ang isang taong nakapagmamahal sa kaaway ay nagniningning bilang anak ng Diyos, sapagkat ang kalikasan ng Diyos Ama na nasa langit ay kalikasan na punong-puno ng pag-ibig, maging sa makasalanan at sa mga hindi matuwid. Kaya nga pantay-pantay ang kanyang pagtingin. Pinasisikat niya ang araw sa lahat. Dinidiligan niya ang daigdig. Siya ay nagpapaulan para sa kabutihan ng lahat, matuwid man o hindi matuwid, banal man o makasalanan. Kaya nga, kung titignan natin ang ebanghelyong ito, paano ba tayo makapagmamahal sa kaaway? Ang unang-una, bilang pundasyon, kailangan nating malaman na noon tayo ay mga kaaway ng Diyos. At ito ay sinabi na ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Kung babasahin natin mula sa sulat sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 10, sabi ni San Pablo, "Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay." Ang ibig sabihin, tayo ang mga kaaway ng Diyos, ngunit tayo ay inibig. At kung totoong naranasan natin ang pag-ibig at pagliligtas na ito sa ating buhay, ganun din ang magiging hangarin natin sa mga taong ating kaaway, sa mga taong gumagawa sa atin ng mga masama, sa mga taong umuusig sa atin. Sila ay atin ding iibigin tulad ng pag-ibig na galing sa Diyos. Mahirap at parang imposible ito sa tao. Ngunit ang taong tumanggap na ng pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na kanyang tinanggap ay mag-uumapaw palabas sa kanya at maaring abutin pati ang kanyang mga kaaway. Kaya nga, kung babasahin pauli natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 11, sinabi ni San Pablo, "Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon." At sa versikulo 20, ipinagpatuloy ni San Pablo, "Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama." Kaya nga, ang pag-ibig sa kaaway ay isang karunungan na nanggaling sa langit. Sapagkat kapag may gumawa sa atin ng masama at ginantihan din natin ng masama, hindi matatapos ang kasamaan. Sabi nga sa salitang Pilipino,
hindi mapapatay ng apoy ang kapwa-apoy. Ano ang makagagapi sa masama? Ang makagagapi sa masama ay mabuti. Kaya nga kung ang kaaway natin ay gumagawa sa atin ng masama, sabi sa kasulatan, sabi ni San Pablo, sabi ng ating Panginoong Hesus, gawan sila ng mabuti. Sapagkat ganun ang nakita natin at naranasan nating ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Tayo ang mga taong hindi kamahal-mahal. Tayo ang mga taong hindi katanggap-tanggap. Ngunit tayo ay inibig at tinanggap na ng Panginoon. Noon, tayo ay kanyang mga kaaway, ngunit ngayon ay itinuturing niyang mga kaibigan. Noon, tayo ay malayo sa Kanya, ngunit ngayon, tayo ay itinuturing ng Diyos na Kanyang mga anak. Kaya nga, ang pag-ibig sa kaaway ay larawan ng Diyos sa muka ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, na nagsabi, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Si Jesus ang nanalangin sa mga taong nananakit at umuusig sa Kanya. Hiningan niya ng kapatawaran mula sa kanyang Ama ang mga taong ito. At ang mga taong ito, unang-una, ay tayong lahat. Hindi natin alam ang ating ginagawa, kaya tayo naging mga makasalanan at naging mga kaaway ng Diyos. Ngunit dahil sa ating Panginoong Hesukristo, tumanggap tayo ng pagliligtas at kapatawaran. Naranasan natin ang pag-ibig ng langit. At itong pag-ibig na ito, ang nais ipakalat ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nga, inaanyayahan tayong gapiin ng pag-ibig ang galit. Gapiin ng kapayapaan ang kaguluhan. Gapiin ng kagandahan ng Diyos ang mga pangit sa daigdig. Gapiin ng kabutihan ng Diyos ang kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.